po yung tinatawag na gospel o yung mabuting balita o ebanghelyo. Yan po ay ipinapangaral sa lahat po ng mga sambahan na ating pinupuntahan. Babahagi ko po sa inyo kung gaano kadakila yung gospel na yan. Meron pong 4 na kasaysayan ang nakapaloob dyan. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay muling magbabalik. Yan po ang tinatawag na gospel. Wala na pong iba. Yan pong gospel na yan, kung hindi po yan nagkaroon ng kaganapan, wala po tayong kaligtasan. Lahat po ng tao talagang mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya napakahalaga po na saliksikin ninyo yung nakapaloob sa kasulatan o sa tinatawag na Biblia. Dahil ang salita po ng Diyos, buhay, humihinga, tumitibok sa kaloob-looban ng buhay ng tao. Yan po ay matalas pa sa tabak na magkabilay talim, tumatago sa paghihiwalay ng kaluluwa, ng mga kasukasuan at utak sa buto, nakakaalam sa mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Walang may kukubli sa Diyos, lahat hayag lantad sa kanyang paningin, at sa kanya ang lahat ay magbibigay sulit. Ngayon po, narinig nyo rin po yung salitang muling pagkasilang o born again. Marami po ang tao, sabi nila, ayokong ma-born again kasi dito na ako sa kinamulatan ko. Kung ayaw mong ma-born again, kapatid, nagkakamali ka. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, maliban na maisilang ka muli, hindi mo makikita, hindi mo mapapasok ang kaharian ng langit. Ngayon, bakit kailangan na ang tao maisilang muli? Sabi po ng Efeso chapter 2, 1 and 5, patay ang espiritu ng tao dahil sa gawain ng kasalanan at pagsuway. Kaya po yung salitang born again, hindi po sa tao galing yan. Galing po yan sa Panginoong Hesus mismo. Ngayon, ano naman ang kalagayan ng taong patay ang espiritu? Sila po yung mga tao na mapuno ng pride, mga mapagmataas, mapagkunwari, mga mayayabang. Sila yung mga may posisyon, may possession, matatawag na may position. Ang tao po pagka may pride, madali lang sa kanya para manlait ng kapwa. Sila rin yung mga tao na mga sinungaling, mapaggawa ng usap, mapaggawa ng kwento na hindi totoo. Sila yung mga lapastangan sa magulang, mga walang utang na loob, magulang na nagkalinga at nagpaaral sa kanila, ng mga nagsilaki at nagkatrabaho, ayaw na nilang kalingain at tulungan ang kanilang mga magulang. Yung mga tao na may bisyo, mga naglalasing, nagdaan ng Pasko, pero ang kasama nila, alak, lasingan, inuman, sugalan. Yung iba ng lalaki, ng bababae, gumagawa ng mga bagay na puno ng kasamaan, mga magnanakaw. Kaya po ang gobyerno natin, nakita nyo, wasak-wasak. Dahil yung mga namumuno ay mga kurap. Bakit sila mga kurap? Kasi patay ang kanilang espiritu. Walang kaugnayan sa isipan ng Diyos na buhay. Kaya ngayon, kung nais mo po na magkaroon ng buhay ang iyong espiritu, pupunta ka po sa kasulatan o sa tinatawag na Biblia, saliksikin mo yan. Sabi ng Panginoong Hesus, saliksikin mo siya habang siya ay masusumpungan mo pa. Dahil ang transaksyon ng Diyos sa lahat ng tao, dito lang sa lupa. Kapag ang isang tao namatay na, wala nang transaksyon dahil ang pinaglalabanan yung espiritu na nakatira sa iyong katawan. Ang iyong desisyon, yan ang iyong magiging destinasyon. Laging nakatayo ang tao upang pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Meron lang po tayong dalawang bagay na nag-exist sa daigdig. Meron po tayong mabuti at kasamaan. Mayroon din pong langit, mayroon din pong impyerno, mayroon pong pag-ibig at pagkapuot, mayroong paghihiganti at mayroong pagpapatawad. Wala pong tatlo, dalawang bagay lang po ang nag-exist dito sa daigdig. At ikaw ay nakatayo sa isang desisyon. Kung ikaw ay pipili, piliin mo yung mas mabuti. Dahil isang beses ka lang din mabubuhay. Tandaan mo po, ang transaksyon ng Diyos dito sa lupa lamang. Pag namatay ng isang tao, wala nang
tribulation dahil ang pinaglalabanan yung espiritu na nakatira sa loob ng iyong katawan. Narinig mo po yung pananampalataya. Naitanong mo po ba kung ano ang pananampalataya? Saan siya galing? Paano siya dumarating? Sino ang pananampalataya at bakit mahalaga ang pananampalataya? Sabi po sa Hebrews 11, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na inaasahan o darating. Yan po yung inaasahan ng maraming tao. Panatagan sa mga bagay na hindi nakikita. Wala yung kaibahan sa isang farmer, ang hawak lang niya binhi. Meron siyang pananampalataya o pag-asa na kapag itinanindihan, magkakaroon niya ng bunga. Pero maghihintay siya, aasa siya. Dahil itinanim niya, magkakaroon niya ng bunga at aani siya. Yan po ang pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo ay nasa Diyos na buhay, naabot mo yung tamang sukat ng pananampalataya, kapag dumating ka sa hangganan ng buhay mo, meron kang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ngayon, saan galing ang pananampalataya? Ang pananampalataya po mula sa langit ay ibinaba. Ang Diyos naghanda ng isang katawan sa katauhan ni Kristo Jesus upang ang hinihinging kabayaran at katubusan ng kasalanan ay magkaroon ng kaganapan at katuparan. Siya po ang gumanap ng lahat ng kautusan na hindi natin kayang gampanan kahit isa. Dahil ang kautusan po ay isang ganap at wala kahit sinong tao ang nakatupad sa ibinigay na kautusan. Lahat tayo dumaan sa pagsisinungaling, sa pandaraya, sa pagnanakaw at pagpatay. Pwede mo sabihin, wala pa akong pinatay. Pero sa mata ng Diyos, pagka buong kataasan, nilait mo isang tao, pinagmumura mo, sa mata ng Diyos, yan ay pinapatay mo na. Ngayon, paano naman darating ang pananampalataya? Ang pananampalataya po darating sa pamamagitan ng pakikinig, at ang iyong dapat mapakinggan ay ang mga salita ni Kristo. Kaya po pupunta ka po sa Biblia o kasulatan upang ikaw ay magkaroon ng tinatawag na buhay na espiritu, tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil lahat tayo, darating tayo sa hangganan, lahat tayo mamamatay isang araw, ngunit kailangan ng paghandaan natin yung eternity. Dalawang bagay nga lang po talaga may langit, may impyerno, mayroong tinatawag na kahatulan, mayroong kaligtasan. Kaya po mahalaga mga kapatid, huwag lang po mabuhay ng walang layunin. Ngayon, bakit mahalaga ang pananampalataya? Bakit mahalaga ang pananampalataya? Kasi po si Kristo, ginanap niya na lahat ang hinihingi na kabayaran ng kasalanan. Inilagay na po niya yung sarili niya na parang isinumpa sa krus ng Kalbaryo nang siya ay mapatay. Mapako na kung saan ang dugo niya ay nabuhos, umagos hanggang sa naubos. Yan po yung kalagayan na ginawa ni Kristo sa laki ng pag-ibig niya sa iyo, kapatid. Siya na ang gumanap ng kaparusahan na dapat nating matikman doon sa krus ng Kalbaryo bilang mga taong isinumpa dahil sa kasamaan na makakalaya ka lamang dyan kung sasampalatayanan mo. Sa kanyang kamatayan, mayroon pang kaganapan. Siya ay 3 araw at 3 gabi na naroon sa kalaliman ng impyerno. Tiniis niya yung hirap, sakit at pagdurusa tulad ng kanyang kahirapan doon sa krus ng Kalbaryo. At pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Siya ay nagtagumpay. Nakuha niya ang susi ng kamatayan. Nakuha niya ang susi ng impyerno. Kaya kung ikaw ay sasampalataya sa kanya, isang araw, pagdating mo sa hangganan ng buhay, mayroong Kristo na sa iyo ay magliligtas. Hindi ka nakahatulan dahil sabi nga, ang sino mang na kay Kristo Jesus, sa isang tunay, buhay at dalisay na pananampalataya, ay may buhay na walang hanggan at siya ay hindi na hahatulan. Mga kapatid, ang Diyos, napakadakila ng pag-ibig sa iyo. Napakahalaga lamang na talagang maunawaan mo't mabatid kung ano ang nakapaloob diyan sa 66 books na nakapaloob sa Biblia. Masarap ang kape, 3-in-1, pero mas masarap po ang Biblia. 39 na aklat sa lumang tipan, 27 aklat sa bagong tipan. Maaring relihiyoso ka, meron kang relihiyon, pero ang Diyos hindi po siya nagtayo ng relihiyon. Doon po sa James 1:27, mababasa mo po doon, ang relihiyon na tinatanggap ng Ama ay ito. Tulungan mo ang mga ulila at mga balo na nakilala mo.
nasa kapaligiran mo. At iiwasan mo na ang sarili mo ay mahahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Dahil lahat po tayo hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, ang kahatulan po natin talaga ay kamatayan sa impyerno. Pero sa kadakilaan naman ng buhay ng ginawa ng anak ng Diyos, tinubos na niya at binili ang ating mga ginawang kasamaan sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Isa lang ang pwede mong gawin, magkaroon ka ng buhay na pananampalataya sa kanya kasi dito lamang ang kanyang transaksyon. Ulitin ko, ang iyong desisyon, yan ang iyong magiging destinasyon. Kaya po, ang maaari ko lang gawin para sa iyo, gabayan ka sa isang simpleng panalangin. Kung may pananampalataya ka, hindi kita kayang iligtas, hindi kita kayang isilang muli, hindi ko magagawang ipatanggap sa iyo, pero maaari kitang gabayan. Kung bubuksan mo ang puso mo, ang Diyos na buhay, gagawin kanyang sisidlan, gagawin kanyang tirahan, gagawin kanyang pahingahan. Siya at ikaw lamang ang nagkakaalaman kung tunay na ang puso mo ay binubuksan mo sa Kanya upang siya ay makapanahan at makatira sa kaloob-looban ng iyong buhay. Manalangin po tayo, ikaw na nais magsuko ng buhay mo sa Diyos na buhay. Sumunod ka lang po. Kayo lang po ng Diyos ang nagkakaalaman yan. Wala po akong alam dyan. Dahil kahit nga po ako, sabi ko sa iyo, hindi kita kayang iligtas. Hindi ka rin kayang iligtas ng iyong relihiyon. Ang magliligtas sa iyo, yung pananampalataya na tunay, dalisay at ganap kay Kristo Jesus. Sabi po ng Panginoong Jesus, kayo bagamat masasama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong amang nasa langit ang magbibigay ng kanyang banal na espiritu sa mga humihingi nito sa Kanya. Kaya po ang banal na espiritu, sa paggabay ko po sa iyo sa panalangin, yan po yung hihingin mo at yan po yung papasok sa kaloob-looban ng buhay mo upang magkaroon po ng pananahan ng banal na espiritu at ikaw ay kanyang gabayan, patnubayan, samahan, tuturuan, at siya ang magbibigay sa iyong kaisipan upang magkaroon ng pagbabago. Dahil hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ang pwede lang bumago sa atin ay ang salita ng Diyos na walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya po manalangin po tayo. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal at mapagpala, sumasampalataya po ako sa iyong mga salita. Kahabagan mo po ako, isang taong makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa iyo, na nagawa ko sa aking kapwa, na nagawa ko maging sa aking sarili. Patawarin mo po ako, itinatakwil ko po ang lahat ng kasamaang yan, at ako po ay pagpalain mo na makatanggap ng banal na espiritu na sa akin ay gagabay, papatnubay, sasaway, magbibigay sa akin ng direksyon, magbibigay sa akin ng inspirasyon upang matutunan ko kung paano ko bibilangin lahat ng mga araw ng aking buhay. Ako po ay iyong sakupin, pagharian, pagyamanin, paunlarin, at gawin mo ang panahanan ng iyong walang hanggang espiritu upang magkaroon ng direksyon ang aking buhay. Kilalanin mo po ako, Ama. Kinikilala po kita. Ikaw na po ang Diyos at Panginoon na maghahari sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Angkinin niyo po lahat ng kapurihan sa buhay ko, karangalan, sa kataas-taasang pangalan ni Kristo Jesus, sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Yan pong ginawa mo, ang tawag po dyan, pagsusuko ng buhay sa Diyos na buhay. Wala po tayong, wala po akong kakayanang gawin yan sa iyo. Siya lamang ang makagagawa niyan. Pero, katulad ng ginagawa mo, kumakain ka ng 3 beses isang araw, pwedeng 7 beses pa, pero paano yung espiritu na nakatira dyan sa loob ng katawan mo? Kung hindi mo sinasaliksik ang kasulatan o ang Biblia, walang kaibahan sa isang zombies yan. Patay ang espiritu. Ang hahatulan ng Diyos, yung mga patay na espiritu.
ang ililigtas niya yung mga nabuhay ang espiritu na nakatira sa loob ng katawan. Dahil lahat ng bagay na nakikita natin, yan ay mga nasisira at nabubulok, pati ang tao. Kaya mahalaga po, habang may buhay ka, saliksikin mo ang Diyos na buhay, na sa iyo ay magbibigay ng buhay at kaligtasan sa ngalan po ni Kristo Jesus. Panalangin po kita, bawat isa na nagkaroon ng pagsusuko ng buhay sa Panginoong Diyos. Ama, dakila namin Diyos na mapagmahal at mapagpala sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng mga taong nakikita mo't nasasaliksik, pagpalain mo po ng iyong buhay, nagniningning na kaisipan, nagniningning na salita, nagniningning na presensya. Gabayan mo po sila, samahan, ingatan ang bawat binhi ng katotohanan na natanim sa kanilang mga buhay. Turuan mo po sila kung paano silang mabubuhay ng may kadakilaan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ikaw po ang Diyos na magpala sa kanila. Ikaw ang nakakakita anuman ang kanilang mga pinagdaanan at mga pinagdadaanan. Pagpalain niyo po yung mga may labanan sa kaisipan, sa mga karanasang masasakit na nararanasan, yung mga walang pinansyal, maghimala ka, pagpalain sila dahil ikaw ang Diyos na siyang tumutusto sa pangangailangan naming mga tao. Yung mga may karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan. Pagpalain niyo po ang bawat isa na sa iyo ay nakikinig. Lalo na po yung driver, pagpalain niyo po ang driver. Be on the driver's seat upang laging ligtas at payapa ang kanyang paglalakbay at pagmamaneho. Gayun din po yung konduktor sa mga nakakasalamuhan nilang tao. Ingatan niyo po sila ng iyong pag-ibig at katotohanan. At bawat isang naririto, ikaw ang Diyos na gagawa at kikilos upang manatili ang kanilang kaugnayan, ang buhay na kaugnayan sa iyo. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Nakikita mo po ang kanilang mga kalagayan. Ang pagpapala mo po ay pumuho sa kanilang lahat ng masagana. Sa kataas-taasang pangalan ni Kristo Jesus, sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos na buhay.